Mga possible match-ups sa darating na quarterfinals, marami pang pwedeng magbago dahil ang bawat PBA teams ay meron na lang 2 to 4 games na harapin at dyan na lang natin madedetermine ang final results kapag natapos ng lahat. Pero tingnan nga natin ang mga possibilities at kung sino-sino ang mga posibleng mga kalaban ng bawat kupunan kapag pumaldo. Ito ang resulta ng ating breakdown. Kung meron nga pala kayong mga preview sa sarili nyo, pwede din nyo i-comment yan sa baba. Back to basic pa rin ang ating matchups hawig sa double round robin na may twice to beat advantage at medyo tanaw na ng ibang kanilang possible results kaya panay habol pa ang lahat sa quotient system. Yung sense na kahit ipit ng oras, kakayurin pa rin para lang hindi malayo ang bawat deficient points dahil alam nyo ba na malaki talaga ang nagagawa ng pagkakaroon ng quotient system sa isang tournament? Kapag malaki ang quotient ng team mo, pwede namang bilangin ang tally ng odd scores para ma-determine ang ranking mo lalong-lalo na doon sa mga nasa laylayan o mga nasa 9, 8, 7 position. Kapag nagtatabla-tabla, doon na lang magbabase sa quotient scores kung sino ang pinakamalaki siyang makakapasok sa quarterfinals. Ang rain or shine na meron na lang 2 games remaining. Ang kanilang record sa ngayon 7-2 win-loss pero safe na po sila. Ang sigurado, twice to beat kahit matalo pa sila ng Ginebra sa susunod na schedule ng kanilang games. Maliban na lang kung hindi nila naipanalo ng 2 beses ang kanilang remaining games. Kapag ang Ross bumaba sa pangatlong spot, posible ang mga kalaban nila TNT, NLEX, or kahit Meralco. Pero kapag nag number 1 sila, Ginebra or Meralco ang mga kalaban nila. Itong San Miguel, kung di ako nagkakamali, may 3 games pa na natitira. Posibleng mga kalaban nila dito Meralco, NLEX, pero kapag sila nag number 1 sila ang makakaharap ng Ginebra. Ang Magnolia naman, ang posibleng mga kalaban nila Converge, NLEX or TNT. Ang Converge, most probably pag nasa gitna ka, pwede makaharap mo Magnolia, TNT or NLEX. Ang NLEX naman, TNT or Converge. Ang TNT, posibleng mga kalaban nila Rain or Shine or Magnolia. Ang Meralco, pinakamalaking possibility nito ay Rain or Shine or San Miguel. At ang Ginebra, pwedeng Rain or Shine, Magnolia or San Miguel pa rin. Ang mga teams naman na posibleng mananatili sa bottom ay ang NLEX, TNT, Ginebra at Meralco. Pero alam naman natin ang capacity ng mga to. Kapag nasa playoff mode na, tumataas ang level ng kanilang basketball at mas nagiging agresibo pa. Gaya nung nangyari sa TNT nung nasa hulihang standing sila. Tapos Magnolia ang nasa top seed with twice to beat. Pero 2 beses din nilang tinalo Magnolia nun. At ang TNT pa ang nag-finals. Hindi nga lang nagkampiyon. Sa ngayon, ang SMB ang may pinakamalaking quotient sa lahat. Sinasabing may pinakamalaking chance rin na magkampiyon ulit dahil sa kanilang big man na si Junmar na siyang main weapon nila sa Philippine Cup. At SMB nga raw ang bumibida sa mga no-import conferences. Higit sa lahat, si Abay ay wala pa ring katapat na big man sa PBA kaya siya talaga ang sakit sa ulo kapag Philippine Cup na.